Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Praise God, magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ngayon ay nandito sa ating Tinapay Mula sa Langit, episode 1610. Tayo po ngayon ay magpapatuloy sa pag-aaral sa Book of Judges, chapter 9, verses 42 to 45, na may pamagat pong Abimelech attacks the citizens of Shechem and conquers the city. Or sinalakay ni Abimelech ang mga mamamayan ng Shechem at sinakop ang lungsod. Ngunit bago po yan, tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito, sa iyong biyaya at pagpapala na ibinibigay mo sa iyong mga anak. Salamat po sa iyong proteksyon, sa aming paggising, at ganoon din po sa aming mga gagawin pa sa pag-aaral namin ng iyong salita. Kayo po ang mapuri at maparangalan. Patuloy, Lord, na namnamin namin ang iyong salita sa umagang ito upang ito po ay aming baon sa bawat gagawin namin sa araw na ito. Maraming salamat po, Panginoon. Samahan mo kami, Banal na Espiritu, upang patuloy na maintindihan namin ang ninanais mo sa bawat isa sa amin. Ikaw po ang aming guide at patuloy na maging kalakasan po ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoong Jesus at Banal na Espiritu, aming Ama. Amen. Tayo po babasa sa aklat ng Judges chapter 9 verses 42 to 45. Ang gagamitin ko pong version ay ang MBB. Verse 42, kinabukasan ang mga taga Shechem ay lumabas ng bukid at ito'y nalaman ni Abimelech. 43, pinagtatlong pangkat niya ang kanyang mga tauhan at sila'y nag-abang. Nang makita nila ang mga taga Shechem, pinatay nila ang mga ito. Verse 44, ang pangkat ni Abimelech ay nagmamalaking nagpunta sa pagpasok ng lungsod upang magbantay, samantalang pinapatay ng dalawang pangkat ang mga tao sa kabukiran. Lastly, 45, sina Abimelech ay maghapong nakapaglaban sa mga taga Shechem bago nila naubos ang mga taga roon at nasakop ang lungsod. Pagkatapos, iginuho nila ang buong lungsod at sinabugan ng makapal na asin ang lupa. Pagpalain po pagkakabasa ng salita ng Diyos. Sa ating pong background, sa Judges chapter 9 po, pagkatapos mamatay ni Gideon, muling tumalikod ang Israel sa Diyos at sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang anak niyang si Abimelech ay naghangad ng kapangyarihan at pinatay ang kanyang mga kapatid upang maging hari sa tulong ng mga Shechem. Ngunit ang maling samahang ito ay nauwi sa pagkakahati, kaguluhan at pagkawasak na makikita dito sa ating binasa kung saan sinalakay at winasak ni Abimelech ang lungsod. Ano po ba ang ating mga pangunahing punto? Una po, false security leads to sudden distraction. Sabi nga dun sa verse 42, lumabas ang mga tao sa bukid na iniisip na sila ay ligtas. Pangalawa po, the enemy attacks strategically. Sa binasa po natin sa verses 43-44, hinati ni Abimelech ang kanyang hukbo at hinarangan ang daan pabalik sa lungsod. Ang pangatlo po, sin results in complete ruin of unchecked. Ang kasalanan ay nagdudulot ng ganap na pagkasira kapag hindi tinigil. Dun po sa verse 45, winasak ang lungsod at nilagyan ng asin bilang tanda ng pagkawasak. Number 4, wrong alliances brings consequences. Gagaya ng binanggit sa verses 6 and 23 ng chapter 9, tinulungan ng Shechem si Abimelech ngunit sila rin ang napahamak. At ang panlima, God's justice is ultimately fulfilled. Gagaya po ng warning ni Jotam, bunsong anak ni Gideon, nung nalaman niya po na pinatay ang kanyang mga kapatid sa tulong ng Shechem, na kung saan nakita po natin na nagkatotoo dito sa ating binasa. Ano po ang ating application para po dito sa ating pag-aaral? Unang-una po, stay spiritually alert. Huwag maging kumpante, panatilihin ang relasyon natin sa Diyos araw-araw. Pangalawa, deal with sin early. Ang maliliit na kompromiso ay maaring lumaki kung papabayaan. Number 3, choose relationships wisely. Piliin ang mga taong maglalapit sa iyo sa Diyos. Or yung mga sa ating mga barkada or kaibigan, patuloy tayong sumama sa mga nais lumago at lumalim sa Panginoon. Number 4, trust God's justice, not revenge. Ipaubaya sa Diyos ang hustisya, kagaihan ng ginawa ni Jotam, ang bunsong anak ni Gideon, na kapatid din ni Abimelech. Huwag gumanti, magtiwala sa kanyang katarungan. Although 3 years si Jotam na naghintay ng propesiya na kanyang sinabing ito, ng kanyang warning, ngunit ito'y tinupad pa rin ng Panginoon at binigyan niyang katarungan ang 70 na kapatid nila na pinatay ni Abimelech kasama ang Shechem. 5, walk in humility and obedience. Mamuhay tayo sa
kababaang loob at pagsunod. Ang kayabangan ay humahantong sa pagbagsak, ngunit ang pagsunod ay nagdadala ng buhay. Personal challenge po natin dito ay examine po natin yung false security. Maglaan ng intentional time kay Lord sa araw-araw. Number 2, identify hidden compromises. I-confess at gumawa ng isang konkretong hakbang para magbago. Number 3, evaluate your influences. Choose to align with godly influences and distance from harmful ones. Lumapit sa mga makaka-impluwensya ng magandang impluwensya sa atin. 4, release control and trust God. Ipag-pray po natin, isurrender natin to sa Panginoon, anuman ang ating isuko sa Panginoon, ang ating mga galit, ang ating pride, even ang ating mga pangangailangan. Ang Diyos ang may kakayahang mag-provide ng lahat ng yan para sa atin. Ang mahalaga po, isurrender lang natin to sa Kanya. And 5, lastly, take one step of obedience today. Huwag po tayong magpaliban, kumilos tayo. Don't wait, act on what God is showing you now, even in a small way. So nais po na Panginoon na tayo po ay sa Kanya lang sumunod at hindi sa mga bagay na wala pong idudulot sa bawat isa sa atin. Kaya tayo po'y patuloy na magpasiliksik sa umagang ito at patuloy na maging kalooban ng Diyos ang ating ganapin at patuloy na at maramdaman natin ang Kanyang banal na Espiritu bilang pagsama niya po sa atin at ang presensya ng Diyos sa bawat isa sa tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, marami pong salamat dahil tunay nga ikaw po lamang ang aming malalapitan at ikaw lamang po ang aming strength, refuge sa lahat ng aming mga pinagdadaanan o mga challenges sa buhay. Patuloy mo kaming samahan at huwag mo po kaming pababayaan upang kami rin, Lord, ay patuloy na maging pagpapala sa iba sa lahat na makakaharap po namin at magdala kami ng iyong pag-ibig dahil sa aming pagtitiwala sa iyo at sa aming pagsunod. Alam po namin, O Diyos, na andyan ka para sa lahat ng bagay. Nasasamahan kami sa lahat ng bagay. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy po kaming sumunod sa ninanais mo at hindi ang aming mga sarili lamang. Patuloy kaming malapit at sumasamba sa iyo at sa araw na ito ay pinagkakalob namin po ang araw na ito sa inyo, sa inyong kalooban at patuloy O God na maitaas ka namin sa lahat ng araw, sa lahat ng oras. Maraming salamat po. Binabalik namin puri pa sa salamat sa tanging mong pangalan, aming Panginoong Diyos, banal na Espiritu at ang iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po at patuloy po tayong mag-aral at lumalim sa salita ng Diyos upang ito yung ating maging gabay sa bawat araw, sa bawat oras, sa ating pagtawag sa Kanya. At tayo lamang po ay patuloy na lumapit at lumalim sa pag-ibig niya. Maraming po salamat. To God be all the glory. God bless us all.